Hawa ka rin. Dalawa tayo. Yes. Okay. Yan, hawa tayo. Good morning! Good morning! If you don't mind, meron po akong inimbitahan na soldier of the Lord. Ito po si ating Sergeant Terence to open us in prayer. If I would like to invite to everyone na mag-speak in tongues before po magsimula si Terence. Hallelujah. Praise you. Roboboboshan. Rabababashan karagiero robobobashan karadi babababa. Rabababashiko robobobosen diki mama makarade didi. Hera rabababashong robobobobosiki mama makarade bebebasan karada. Hallelujah. Praise. Praise. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Karada baba. Yes. You can start. You can start kung feeling mo pwede na. Thank you Jesus. Lord, thank you good Lord sa siningan lao ka. I-bless mo pagkit niya may kag. Thank you good nga, hari ka sa buong ka. Yes. Patawaran mo man sila kung nakasala sila. Yes. Ginabuksan ko mga tanong kanilangan. Yes. Pagkamatis mo kulang, Lord. Amen. Lord, panahog ka. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you. Praise you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Dito lang siya. Yan, dyan lang siya. Yes po. Good morning po sa inyong lahat. Okay, are we ready? Ay, nasira. Tetestingan ko lang po, I'm very, very excited at hindi lang po excited. Yung sabi niya kaninang kinikilig. Okay? God willing, in the future, I said, God willing, magkakaroon po tayo ng series ng mga pagtuturo, okay, na equipping at tatawagin ko po ito na ayan, okay? Tatawagin ko po ito na SWAT. Hindi po ito ang title. Pag tayo po ay magkaka-series ng teaching, I believe we are in a season na tayo po ay nagbabasa na talaga tayo ng Biblia, di ba po ba? At para po tayo isang baril na naglalagay ng bala, okay? Sa pamamagitan ng pagbasa ng salita ng Panginoon. So I think it's about time that we train ourselves through a strategies of warfare and advanced training. Okay? Yan po mangyayari. Pag sinabi kong meron tayong SWAT, meron tayong strategies of warfare and advanced training. Okay? So sa umagang ito, bago ako magsimula, okay, ito po ang aking ikukwento sa araw na ito. At meron muna akong i-share sa inyo. Yung husband ko po ay napakagaling na basketball player. Varsity po siya ng high school and college sa Lasal, dito sa Bacolod. At nung nasa Manila na po kami, he's under Globe Telecom, siya din po. Talagang basketball player siya, pambato talaga siya. And then, tinitrain niya po ang aking mga anak na ngayon ay 22 at 24 years old na maging magaling na basketball player rin. Naalala ko, nung bata pa sila, usually kung saang team yung mga anak ko, ang coach nila ay yung husband ko. Hindi naman ako marunong sa basketball sa totoo lang. Pero talaga ngayon ko na-realize, na-observe ko talaga sa kanya, sa tuwing hindi pa sila nagsisimula mag-basketball, si husband ko, bakit nakatingin dun sa opponent na team? Okay? Parating niyang inoobserbahan. Tapos, kapag magsisimula na, tinatawag niya muna yung mga anak ko. Binibigyan niya ng tip. Okay? Then, I realized, chine-check niya yung opponent na point guard, kung paano siya mag-dribble, chine-check niya yung off-guard, yung small forward, yung power forward, tsaka center. Patingin ng mga nagbabasketball.
Sino nagbabasketball ayun sa likod? Ang konti. Pero may idea kayo. Basketball. Tinanong ko talaga to sa kanya kasi wala akong idea. But ang alam ko, sure na sure ako, minamanmanan niya yung opponent players. Alam niyo kung bakit? Pag tinanong niya yung buong team niya, yung sarili niyang point guard, off guard, small forward, power forward, center, sasabihin na niya, yung kaparehas mo sa kabila, ito ang weakness. Kaliwang kanan yun, ha? O ito, mahilig sa tricky. Ganyan. Sasabihin naman ito, o yung weakness niya, yung pag-shoot, ha? Binibigyan niya ng tip. Anong ibig sabihin nito sa bawat game? Na-realize ko, ang ginagawa ng husband ko, I have to know the enemy first. Kahit gano'n kang galing, mag-dribble, mag-shoot, or tricky ka, kulang yun. Kung hindi mo aaralin ang kilos at taktika ng kalaban mo. Okay? So, I realized today, for starters, we need to understand what we call spiritual warfare. Okay? Dahil tayong mga anak ng Diyos, hindi pwedeng hindi natin to alam. Okay? Okay. Sabi sa Matthew 12:25 to 28, ikukwento ko na lang. Si Jesus, nag-cast out siya ng mga demonyo. At ang mga Pariseyo, imbis na matuwa sa kanya, alam niyo kung ano sabi? Siguro ang nagka-cast out yan sa pamamagitan ng mga demonyo. Does that make sense? Si Jesus daw nagka-cast out sa pamamagitan ng demonyo. Narinig ni Jesus. At ang sabi niya, hindi kayo nag-make sense. Walang sense ang sinasabi ninyo. Sa pag-rebuke niya sa mga Pariseyo, lumalabas sinabi niya na may dalawang spiritual kingdoms. Sabi niya, hindi pwede sinasabi mo. Kasi may kingdom of Satan, may kingdom of God. Ano ba yung kingdom? Tingnan niyo yung kung mayroong na yan sa kaharian. Jesus, may dalawang kingdoms. King of Satan, Kingdom of God. You have to realize, dahil sinabi kong spiritual na kingdom, hindi natin ito nakikita. Okay? At yan ay parating naglalabanan sa isa't isa. Okay? Next. Okay? So, explain ko rin, ano ba yung kingdom of Satan? Well, ang nagre-represent niyan, si Satan. At ang kasama niya sa kingdom na yan ay ang kanyang mga demonyo. Pagdating naman sa kingdom of God, represented yan ng ating chief of commander, which is si Jesus Christ. At ang mga kasama niya, ikaw at ako. At ang mga anghel. Okay? So now, sasabihin ko rin sa inyo, alam niyo po ba ng isang anak ng Diyos na talagang directly aware at involved sa spiritual warfare, talagang nanginginig na ang mga demonyo sa atin. Alam niyo kung bakit? Di ba sabi invisible yan? Kapag tayo ay directly involved sa spiritual warfare, na-expose sila. At ayaw nila yon. At it really shows na ang kingdom of God ay supreme o nangingibabaw sa kingdom ni Satan. Okay? Here is the next. Okay. Hello. Okay. There you go. Ang ating key verse na aaralin natin today, isa lang. Pero may mga supporting. Ito pa lang, Ephesians 6:12, it will give us already information para makilala natin ang kingdom ng kasamaan, ang kingdom ni Satan. Okay? At from time to time, babalikan natin to, tingnan nyo ang nakapula. So, sisimulan ko, basahin ko lang sabi sa Ephesians 6:12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Huwag kayong mag-alala kung English, dahil ako, tuturo natin yan para tayo kumakain ulit ng isda, di ba?
Isa-isayin natin himayin. Sabi dito, may tatlo akong ginawang pula. We wrestle flesh and blood. Ang ibig sabihin niyan, ikaw at ako, hindi natin kaaway or nire-wrestle ang flesh and blood or hindi nyo kaaway ang tao. Kasi tayo may flesh and blood. Kasi sabi nga kanina, ang kingdom ni Satan, invisible. So, hindi mo kaaway ang katabi mo. Tingnan mo, hindi tayo mag-kaaway. Okay? At sabi dito, wrestle. Kapag sinabing wrestle, tingnan niyo si Kuya Rocky doon sa dulo. Ang layo niya. Hi, Kuya Rocky. Hindi pwedeng mag-away kami na ganyan siya kalayo. Pag sinabing wrestling, sa galit niya sa akin, pupuntahan niya ako dito, talaga magbubuluan kami. Ganon ang ibig sabihin ng wrestling. Magkalapit talaga. Napaka-personal ng away. Okay? And next. Okay? Anong sabi dito? Hindi ninyo kaaway ang katabi mo. Hindi mo kaaway asawa mo, Hindi mo kaaway ang anak mo. Hindi mo kaaway kapitbahay mo. Ang kaaway daw natin, principalities. Anong ibig sabihin ng principalities? Okay? Tingnan ko nga kung may kodigo ako. Okay, wala. There you go. Ang principalities, may S. So, ibig sabihin, hindi to isa lang. Plural. Ibig sabihin, napakadami. Ngayon, tingnan nyo. Babalikan natin ang pinakaunang lengguwahe nung sinulat ang Biblia. Sabi, ang principalities nang galing sa Greek word, arkas. Ang ibig sabihin ng arkas, serye ng leaders. So, napakadami. Hindi lang isa. Kaya nga sinabing principalities. Serye ng leaders, serye ng ruler. Ito kailan ko na ito na-realize, kahit ang tagal ko na ito tinuro. Serye ng maestrado or hukom. Alam niyo hukom? Judge. Wow! Ang kingdom ni Satan may judge din pala. Okay, tingnan natin. Okay? Pupunta ako, alam na natin si leader, alam na natin si ruler, balikan ko at talagang sabihin natin, ano ba talaga itong maestrado? Ang maestrado ay hukom. Isa siyang opisyal. May kapangyarihan daw yan na mamahala sa mga paglitis sa korte. Pwede silang magsuri ng ebidensya. Pwede silang magdesisyon sa legal na usapin. Okay? Yan. So, importante ka muna, di ba parang ang ganda pakinggan? Pwede sila mag-judge. Okay? So, tingnan niyo sa baba, yung sinasabing lokal na opisyal na pwede maghusga. So, ang prinsipalidad, pwede mag-judge. Tapos, yung pinagkatiwalaan siyang ipadumala ang batas. So, teka muna. So, ibig sabihin, alam din nila ang patakaran ng Diyos. Okay? Tapos sabi, ga-exercise ang governmental power sa isang political unit. So, ibig sabihin, ine-exercise din nila ang kanilang government power sa ibabaw ng isang unit. Pwede itong bansa, pwede itong probinsya, city, subdivision, pamilya. Okay? Masiano ko pa yan later on. Okay? So, may question ako. So okay naman pala si Satan and si demons Hindi po. Dahil iba ang purpose at intention niya kung bakit kayo hinuhusgahan. Okay? Bibigyan muna natin tayo example. Ano ba ang purpose ni Satan? Si Satan, alam niya ang batas ng Panginoon, kaya nga, di ba, nagmamanman siya, sabi sa 1 Peter 5:8, he is seeking for someone to devour. Bakit? Once magkasala ka, the minute na mag-disobey ka, eto na siya. Right away, iaakusa ka na niya. Okay? Right away. Tapos, may legal ground na siya sa'yo. Pwede ka na niyang saktan. Kasi purpose niya sa'yo, sabi sa John 10:10, kill, steal, destroy. Versus, teka nga, ano ang purpose ng Lord? May law ang Panginoon para sa'yo, para sa akin, para protection natin. Para sa ano? Abay, para pag nag-obey ka, i-bless ka ng Panginoon. Pero kung mag-disobey ka, dahil God of Justice ang Panginoon, siya may consequence sa pag-ating disobey or pagkakasala. Kaya minsan,
Okay? Minsan, pinapayagan niya si Satan. Ano ibig sabihin nun? Tool niya rin pala si Satan. Pwede niyang gamitin. Para saan? Na pwede ka rin ma-accuse, pwede ka ma-prosecute, tapos masasaktan ka niya. Lord, ba't naman ganun? Bad naman yata yun. Hindi po. Okay? Number one, tayo ang nagbigay ng legal ground kay Satan eh. Okay? Pero, limited ang kayang gawin ni Satan sa atin. Kasi magpapaalam pa siya kay Lord. Okay? Ganon din ang ginawa niya kay Job. Ewan ko lang kung nabasa nyo na, di ba? Nagpaalam muna siya. Now, kung si Satan atat na makita na nagkakasala ka para masaktan ka, signal niya yun, di ba? Okay? Ano gusto niya? Kasi gusto niya sirain buhay mo. Pero ang Lord naman, syempre, ayaw niya nun. Pero gagamitin niya ang consequences ng kasalanan mo para disiplinahin ka, mapabago ka, magsisi ka sa kasalanan mo, at ma-realize mo, ay, kailangan ko ang Lord. Yan din na nakasulat sa John 10:10. Kung si Satan wants to kill, steal, destroy you, ang sabi ng Panginoon, I have come to give you life. Okay? So, next. Para mas maintindihan natin kung paano ang patakaran nitong, bakit nagja-judge siya minsan? Okay? Picture ninyo sa kalangitan, merong heavenly council. Tingnan nyo ang mga verses na yan. Minsan, mas marami pa nga eh. Sinasuggest na tayo nasa korte. Ang Father God is ang final judge ng lahat. Dahil si Father God is one with Jesus, judge din, pwedeng maging final judge si Jesus. Now, si Holy Spirit naman, witness yan. Nawi-witness niya lahat. Tingnan nyo naman, sino ang nasa gitna? Ikaw at ako. Ikaw ang defendant. Si Satan naman, nandoon. Tingnan mo naman, talagang nakaganon siya. Ina-accuse ka niya. Sabi sa Biblia, tawag sa kanya, accuser. Okay? Maaari mo rin siyang tawagin sa case na to, prosecuting attorney daw siya. So, ikaw ang taga-sampa ng kaso, taga-akusa. Pagdating naman dito, hindi ka iiwanan ni Panginoong Jesus kasi siya ang magdi-defend sa'yo. Maaari mo siyang tawagin, may defense attorney ako. Advocate ko siya. Kaya nga siya ang intercessor ko. Okay? So, bibigyan ko kayo ng example. Sa panahon ngayon, di ba marami nang nahuli? Sorry na lang po, example lang naman. Si Bong Revilla. Di ba? Sinampahan siya ng kaso. Bong Revilla hinuli na para sa kasong korupsyon. Di ba? So, kailangan niyang dependahan ng sarili niya. Pinaharap na ngayon siya sa korte. Okay? Ang tawag sa kanya ay defendant. Okay? Tingnan niyo si Bong Revilla na, tama, Bong Revilla. Okay, Bong Revilla ang defendant. Ngayon, yung picture na si Jesus, palitan natin yan. In reality, si Bong Revilla, may 4 siyang defense attorney. Pipilitin nila na depensahan lahat na inakusa sa kanya. Now, si Satan, dito lang sa example siya si ombudsman. Di ba si ombudsman ang nagsampa ng kaso against Bong Revilla at sila ang naghahanap ng ebidensya para ma-prove ay talaga nag-corruption ka. Okay? So, ang final judge, pinasok siya sa Anti-Graft Court, Sandigan Bayan. Nagkaka-idea tayo ano nangyayari ngayon sa kalangitan. Hi po, kagawad! Okay, so important. God does not permit Satan o ang kanyang mga demon to act as the final judge. Once makasala ka, pwede kang ma-accuse. Pero ang final judgment belongs solely to God and Christ alone. So ang role mo bilang defendant, kung meron ka nagawang masama, repent ka kaagad. Nang sa gayon, mazip ang mouth ni Satan, hindi ka na niya pwedeng saktan. Kasi nagsorry ka na eh. Okay? At ang magdedepensa sa'yo, si Jesus. Sasabihin niya, wait, he's now covered by the blood. Hallelujah. Okay? So may question ako. Christian ka na lumalakad ng tuwid. Okay? Sabihin na natin, ganun tayo. Pwede ka pa rin ba inflict or saktan, itempt or sulayon, torment or pauntuson ni Satan? Okay? Kahit na wala na siyang legal ground sa'yo, pwede pa ba yun? Okay, sagot, pwede pa rin.
Eh sabi mo may legal ground lang. Kasi ginagamit nga ng Lord madalas si Satan as tool para matest ang faith mo at matuto tayo ng maraming lessons. Si Job. Okay? However, yung authority na ibinigay sa kanya, limited. Again, nagpapaalam muna siya. Okay? So, okay? Now, klaro yun, ha? Again, ang principality is plural, hindi lang isa. Sabi, series of leaders. Kung series of leaders yan, may mga ranggo yan. At organized sila. Okay? Bibigyan ko ng example. Sa Pilipinas, ang rule or ang dominion ng Pilipinas ay Bongbong Marcos. Then may vice president. Tapos meron din tayong governors, mayors, vice mayor, councilors, barangay captain, barangay tanod. Diba, pataas ng pataas ang ranggo, pababa ng pababa ang ranggo. The ultimate is nasa ibabaw. Kasi hindi nyo napansin, organized Lahat yan magre-report dun sa pinakataas. Ganun. May idea na tayo? So now, okay, naintindihan natin ang principality, nasa isang area or country na ruled by the prince yan. Okay? So parang Pilipinas or kahit anong bansa, may si Bongbong Marcos, para sa buong Pilipinas, nag-rule siya. Then sa bawat probinsya, may governor. Sa bawat city, may mayor. Finally, lahat yan, i-report yan sa presidente. At ang otoridad nila galing doon sa presidente. Okay? Now, sabi, ang area or country ruled by a prince. Yung teritoryo mo na ibinigay ni Satan doon sa demonyo, yun din ang tatawagin sa kanya. Ano ibig sabihin nun? So this time, for example, mag-a-assign siya ng malaking principality sa Bacolod. Sasabihin niya, ikaw ang Prince of Bacolod. Magro-rule ka sa Bacolod. So, tawag sa kanya ruling spirit. Bigyan kita ng example. Sa Daniel 10, sabi nung anghel na nagpakita kay Daniel, hindi ka agad ako nakabalik para sagutin ka kasi kinalaban ko pa ang Prince of Persia. Bakit? Si Daniel nagpe-pray, nandun siya sa Persia. So, naturally, yung pinakamataas na inassign ni Satan sa gawain para sa Persia, nakikita, nagpe-pray si Daniel. So, kinalaban nung Prince of Persia yung anghel na pinadala ng Panginoon para dalhin ang sagot kay Daniel. Kaya siya tinawag na Prince of Persia. Another example, Chief Prince of Dasmariñas, Cavite. Galing po ako sa Manila, sa part ng Dasmariñas, Cavite. Ang church po namin ay Watchman Church ng Cavite. Ibig sabihin, kami rin po ay nagmamanman ng spiritual na mga battles sa Cavite. Ang nakakalaban namin ay ang Chief Prince of Dasmariñas, Cavite. Cherry, bakit kanina Prince lang? Chief is mas mataas pa. Mayroon po kaming member na napaka-fleshly at ang history po niya is witchcraft. Sa 2 times or 3 times na possess po siya, ang pumasok ay Chief Prince ng Dasmariñas, Cavite. Yun po ang pinadil sa amin ng Panginoon. Recently, pumunta ako ng Dumaguete. May revelation pinakita ang Lord sa akin. Okay? Nung nandito ako, ang dami kong pinagdadaan na confusion, parang may oppression ako nararamdaman. Paglabas ko ng Bacolod, all of a sudden, nawala lahat ng confusion ko, nawala lahat ng nafe-feel kong oppression. The Lord showed me ang Prince of Bacolod na principality, kung ano-anong inuutos para magkaroon ka ng oppression, magkagulo-gulo isip mo. Paglabas ko ng Bacolod, so ano ibig sabihin? Hindi na niya sakop ang paglabas ko ng Bacolod, pagtungtong ko ng Bago City, okay na ako. Temporarily, tinanggal ako ng Lord sa battleground ng Bacolod. Praise the Lord. Okay? Now, eto na tayo. May balikan lang ako. Sabi ko kanina, tapos na yun. Know also, ang spiritual warfare nangyayari sa mga bansa, sa probinsya, community, sa village, sa school, sa pamilya, sa marriage, sa iyo. Agree tayo? Diba? Merong warfare sa isip, sa thought life, sa emotions mo, sa decision making mo.
Di ba meron sa physical body mo? Bakit parati na lang ako nagkakasakit yata, sunod-sunod na? O, di ba? Mayroong ganong klaseng battle sa areas na yan. Okay? Next. Balik na tayo, Ephesians 6:12. Nakapula si powers. Ang kinakalaban daw natin, hindi tao, mayroong power. Ang power sa Greek ay exousias. Ang ibig sabihin niyan, dalawa agad. May power at saka may authority. So, ibig sabihin, ang mga demonyo at prinsipalidad na nilagay sa iba't ibang area, may authority sila galing kay Satan at meron din silang power galing kay Satan. So, eto, si demons may authority and power. Wait, let me remind you, ang Kristiyano may authority na gagaling kay Panginoon Jesus at power from the Holy Spirit, and because we have that, demons will always back down. Praise the Lord. Okay? Hindi na pwedeng bali-baliktarin yan. You need to understand the same spirit that rose Jesus from the dead, you are carrying that spirit in you. Okay? So, teka muna, Teacher Cherry, saan galing ang power? Sabi sa Acts 1:8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Galing kay Jesus. Siya nagsabi niyan. Tapos sabi pa, teka muna. Sabi ng power dito. Hindi niyo pa napansin, yung Ephesians kanina, yung power doon, iba ang pagkagamit. Iba, sabi lang doon, may power, may authority. Dito, yung Greek kanina, sabi ko, sabi ko kanina, exousias, power, authority. Iba ang pagkagamit ng power dito. Ang power dito means dunamis. Greek din yan. Ano ibig sabihin yan? Yung word na dino o kaya dynamite, di ba? Galing yan sa salitang to. It means explosive, sumasabog, miraculous, marvelous work, and it's a powerful deed. Imagine mo, you carry that, bit-bit natin to. Okay? So, meron tayong binigay sa atin na napaka-importanting gifts ng Holy Spirit. Sa 1 Corinthians 12:12, may listahan dyan. Ang dami. Ang daming binigay sa ating regalo. Pero may dalawang regalo, specialized yan for spiritual warfare. Words of knowledge at saka discerning of the Spirit. Ano yung words of knowledge? Minsan, di ba, magugulat ka na lang, may nagpa-pray sa akin, tapos nag-pray ako kung ano-anong information ang binigay ng Lord sa akin. Nung kinausap ko na yung taong na yun, na-shock siya, ba't alam mo yan? Because that's the gift of words of knowledge. Kung may isang tao, kunwari napoposes, binibigay ko na extreme example sa napoposes. Minsan, bibigay ng Panginoon sa akin, word of knowledge. Yung kinukwento ko sa inyong naposes sa church ng Chief Prince of Cavite, bibigyan ko ng example, ngayon ko na lang naalala. Habang possessed siya, nag-observe ako. Doon to siya ng ganito. I want to give birth to Jesus. I want to give birth to Jesus. I want to give birth to Jesus. Sabi ko, give birth to Jesus to. Tapos alam mo, sabi pa niya, ang nagbuntis daw sa kanya si Jesus. Dudang-duda talaga ako. Okay? Binigyan ako ng word of knowledge ng Lord. Alam mo sabi ng Lord, binuntis yan ng Chief Prince of Cavite. Kaya, kailangan, alam mo sabi ng Lord, i-abort mo yan. Okay? So, we did a spiritual abortion dahil kung sakaling nanganak siya spiritually, ewan ko na lang kung anong lagim ang kumalat sa church namin. Okay? So, number 2, another powerful gift sa spiritual warfare, discerning of the Spirit. Right away, hindi ako naniwala, give birth to Jesus ka dyan, at nagbuntis sa'yo si Jesus. Hindi biblical yan. So, alam kong demonyo talaga ang nakapasok sa kanya. At na-discern ng aking mentor, yung head namin noon is the Chief Prince of Cavite. So yun ang discerning of the Spirit. Sasabihin ng Panginoon sa iyo anong klaseng demonyo pumasok dyan. And both of this, along with the other gifts, bigayan ng Holy Spirit para ma-overcome ang demon powers. Praise the Lord. Okay? Nasaan na po ba ako? Ayan. So,
Ano na yung next? Nakapula na. Ang kalaban natin, rulers daw of the darkness of this age. Rulers. Sabi, ang rulers in Greek is Cosmokratoras. Ang ibig sabihin, Lord of the Lords. Ang ruler daw means Lord of the Lords, pero small L. Kasi pag big L, si Jesus yon. Okay? So small L, tapos sabi, princess of this age. Ito na naman tayo sa prince. Okay? Nire-refer yan, ibig sabihin yan, yung mga rulers daw na yan, may S na naman. Okay? So hindi si Satan yan, tsaka yung mga demonyo. Tapos yung masamang intention, kasi rulers of the darkness of this age, di ba? Alam naman natin, intention niya, napakapangit para ma-impluwensya niya ang buhay ng mga napaka-fleshly at ng napaka-makamundong mga tao. Okay? So sabi sa 2 Corinthians 4:4, whose minds the God of this age has blinded. God's small g. Demonyo. Okay? Next. Ano yung nakapula? Spiritual hosts of wickedness. Okay? Pag sinabing spiritual host, ito na naman, invisible. Okay? Invisible sila at organized. Okay? Sinasuggest dito na, wicked. Di ba merong tinatawag na bad? May tinatawag na evil. May tinatawag na wicked. Parang pasama ang level. So, ang ibig sabihin dito, nung sinabing wickedness, ito na, ang sinasuggest, tingnan yung word ko, very highly injurious, talagang nakaka-damage, or nakaka-destroy talaga ang character ng mga demonyo to. Wala naman yatang cute na demonyo. Pero, sa panahon natin ngayon, dahil deceptive ang kalaban, minsan, ang mga cartoons na pinapanood ng mga anak natin, ang mga music, yung cute pakinggan, kung ano-anong cute na cartoon character, pero hindi nyo alam, mga demonyo pala, inspired ang mga ito. That's why, may mga batang napoposes sa kapanood ng mga kung ano-anong demonic cartoons, pero hindi naman sasabihin demonic yon. Tapos, naglalaro ng kung ano-anong games. Why? They are demonically inspired. Meron kaming ka-church doon, buti na lang yung friend kong nanay, kilala. Ang ganito klaseng gawain, napansin niya, anak niya, 3 years old. Nanonood ng kung ano-anong mga YouTube videos. Nung panahon na yon, si Slenderman, highly demonic yun. At nung napansin niya, yung anak niya ayaw sumunod dahil sabi niya, baba mo na yan. You will do something. Gumanto yung bata, Satan is my Lord. Kinilibutan ako. Ang kaibigan ko, because we are involved in deliverance ministry, right away, kinast out niya. And kinwento na namin sa church, please be careful with what you allow your children to watch. With what tayong mga youth, ang mga music natin, hindi nag-glorify sa Lord. Alam niyo ba ibig sabihin doon? One night stand sa apartment na bago mo lang kilala. Does that glorify the Lord? No. Be discerning. Seek the Lord for knowledge. Seek the Lord for discernment. Okay? So, spiritual hosts of wickedness. This is the objective of the evil powers. Question. Today, in this age, may nakikita ba kayong wickedness? May tinanong si Catherine sa akin isang time, tita, alam mo yung Epstein files? Yan ang wickedness! Kung ano-anong kalaswaan, kabalastugan, ka-wickedness ang ginagawa behind the scenes, pero na-expose. Praise the Lord. Okay? So, evil powers may appear as an angel of light. Mukhang cute, cute. Yung pala demonito na. Okay? John 10:10, do not forget, the enemy comes to steal, kill, and destroy. So we have to be reminded, kung God's people, ang isang grupo, nag-share ng hope yan.
Nagsishare ng love. Sinishare si Jesus. Sinishare ang salvation. Pero kapansin-pansin mo na Satan's people, nagre-release ng terror yan, nagpo-promote ng Satan worship, then nagde-deceive yan, at pinapromise ka ng fame and glory. Check nyo nga ang mga pinakikinggan ninyo. Kamusta naman sila Lady Gaga? Minsan nga, hindi mo kailangan yun, mukhang obvious na. Tingnan nyo ibang mga music na pinapanood natin, ibang mga videos, movies. Let's be careful. Okay? Next. And the last word, heavenly places. Places. May S na naman. Okay? Heavenly places, pag sinabi mong heavenly, ni-research ko, pag sinabi mong heavenly, ang suggestion niyan is elevated, pataas ng pataas. Heavenly, pataas, 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 going up. Satan's kingdom is not in hell. Kasi di ba akala natin, uy, ang bahay niya, ang kingdom niya nasa hell. Hindi po. Sabihin natin kung bakit. Ang kingdom ni Satan, sabi, nasa heavenly places. Hindi naman kasi ibig sabihin ng sinabing heavenly, na heaven yan. Okay? Ang ibig sabihin, ito muna, hell is a place where wicked people are thrown. Doon tinatapon ang mga wicked. Pero hindi yan ang kingdom ni Satan. Bakit? Psalm 9:17 says, the wicked, hell daw goes down. Ang heavenly places goes up. Okay? So, the wicked goes down to the realm of the dead. Down. Pero sabi dito, ang kalaban mo nasa heavenly places, nasa taas. Okay? Review natin. Anong sabi sa Genesis 1:1? In the beginning, God created the heavens and the earth. Heavens na naman may S. Ibig sabihin, plural. Hindi lang isa. Pero sabi niya sa earth, earth, isa lang. So alam na natin yun, ang earth, isa lang, ha? Okay? May kukwento muna ako. Teka, tama na ba yun? Okay. Balik. Okay? Kukwento ko sa inyo si Apostle Paul. Sa 2 Corinthians 12:2-4, nagsasalita si Paul. Okay? Sabi ni Paul, siya nagsulat nito. Pero kunwari, ibang tao tinutukoy niya, sabi niya, I know of a man, may kilala daw siyang lalaki. Man of God daw yun. Pero sa to sabi niya, 14 years ago daw, hindi ko lang alam kung in the body or outside the body, yung experience niya na kinukwento. So, ano yung experience niya? Sabi niya, si God lang daw may alam. Tapos, sabi niya, that man daw, yung tao daw na yun, na-caught up to the third heavens. Bigla daw, biglang umangat, go up to the third heavens. Sabi din niya, na yung man na yun, okay, hindi din niya daw alam, in the body ba yun o hindi. So, maaari ang sinasuggest, vision. Pero sabi niya, pwede ring literal, hindi niya alam. So, sabi din niya, went up into paradise. Went up into paradise. Ano sabi ni Jesus dun sa magnanakaw na katabi niya? Today you will be with me in paradise. Okay, so ang paradise nasa taas kasi sabi up into paradise. Sabi pa niya, nung nandun na siya, may narinig daw siya ng mga inexpressible words. Hindi niya maintindihan hindi kayang maintindihan ng human being. So, ang ibig sabihin nito, yun. Sabi niya, he was lifted up to the third heavens. Naka-mention doon yun. Nasa third heavens daw siya. Sa third heaven, nandun ang paradise. Sa third heaven, doon narinig ni Paul si God. Sa third heaven, doon nagdodwell ang Panginoon. Okay? So, kung merong third heaven, so malamang merong second, merong third. Okay? Pero hindi natin masasabing may fourth. Kasi, di ba sabi, God is in the highest. So, bakang ito na ang pinakataas. Okay? Mas matinding explanation. May taong nagpe-pray. Si Daniel, di ba sabi ko kanina, nagpe-pray siya, nandun siya sa bansang Persia. Syempre, ang Persia nasa earth. Isa lang ang earth. Agree naman tayo doon, no? Wala naman ibang earth. Nandun siya sa earth. Yung earth, kung nasa ng earth, at kung tumingala ka, kung hanggang saan kaya mo makita ang kalangitan,
Atmosphere ang tawag doon, yun ang first heaven. Kapag sasakay ka ng spaceship, lalabas ka at makakarating ka sa universe. Nakita mo ang sun, nakita moon, ang stars, nakita mo ibang planeta. Second heaven yon. Pagdating sa taas, sinabi nga ni Apostle Paul, third heavens, paradise, dwelling place ng Lord. Ngayon, sabi sa Daniel 10:12, ito, pakinggan nyo, ang ganda. Then he said to me, nagsasalita si Daniel, kasi pagkatapos niya mag-pray, gulat siya, after 21 days, may nagpakita, hindi pa niya naintindihan nung una na anghel. Natakot pa nga siya. Tapos sabi daw nung nagpakita sa kanya, huwag ka matakot. Kasi, nung araw na nag-pray ka, umakyat ang panalangin mo at narinig ka ng Panginoon sa third heaven. Simula nung palang nag-pray ka, narinig ka na sa third heaven. Kaya, ang sabi ng angel, your words were heard. Tapos, and, pinadala siya ng Panginoon, ng anghel na yan, because of your prayers. So, may ihahatid siya na sagot. O, teka muna, may sinabi sa Daniel 10:13. Kaya lang, sabi ng angel, yung prince ng Kingdom of Persia. Prince of Persia, principality. Sabi, pinigilan ako 21 days para kami nagpapatintero. Buti na lang, tinulungan ako ni Archangel Michael. Tapos, 21 days kaming parang nagpapantintero para lang makalanding ako sa earth at bumalik sa'yo. So, ano ibig sabihin nito? Okay? Sa first and second heaven might be where Satan's kingdom is. Balik. Sa first heaven, yung nandito tayo, di ba totoo naman nararamdaman mong may mga kalaban ka? Pati sa second heaven might be where the kingdom of Satan is. Now, yung first at second heavens na yan, napaka-violent niyan. Napaka-toxic, napaka-hostile ng kingdom na yan. Parating may awayan, may kaguluhan. Tingnan nyo nga, mga anghel ang nag-aaway para sa'yo. Okay? Doon sa first at the second level na heavens na yan, hinihinder at dinidelay ang panalangin natin na masagot dahil tatawirin pa ng ating panalangin at ng sagot para makarating sa third heavens. So, na-encourage tuloy ako. Sabi, kailangan ko mag-push. Pray until something happens. Hindi ibig sabihin na hindi mo kaagad nakuha ang sagot ng panalangin mo na ang sagot is no. Maaaring kinakalaban pa ng mga anghel para ang sagot makarating sa iyo. So you have to push, you have to pray until something happens. Nawala ba ang first at second heavens nung namatay si Jesus? Sabi, hindi. Nandyan pa rin yan hanggang sa ngayon kahit na because ang death at resurrection, hindi yan pinalitan. But in fact, it gave power to the heavens all the more. It gave power to your prayers. It gave power to the angels. Hallelujah! Okay? Okay, next. Okay, so to summarize, To summarize, ang kingdom daw ni Satan, napaka-organized, may iba't ibang level yan ng responsibilidad. Okay? Sabi din na ang demons, ang ating mga kinakalaban, hindi tao. Napaka-responsible ng lahat ng mga kasamaan na nangyayari sa mundo ay ang kingdom ni Satan. Okay? Nangyayari sa physical. Okay? Now, ang authority and power na nanggaling kay Satan, yan ay para i-control ang buong mundo at talagang magsabog ng lagim sa mundo. Dapat daw yan mai-expose. At sinasabi, hindi mo dapat yan i-ignore. Kasi pag in-ignore mo yan, di parang ikaw nang nagbigay ng permiso na guluhin, saktan ka ni Satan. Okay? Okay, let me check. I want to remind you, okay?
child of God. No matter how many, no matter how organized, and may iba-ibang ranggo ang kingdom ni Satan, no matter how much power and how much authority meron sila, you have to always remember, God is sovereign. God is most high. At sinabi rin sa salita ng Diyos that you and I are seated in the high places with Him, carrying power and authority which is no match for Satan's kingdom. Hallelujah! Praise you, King Jesus. Okay? Meron lang po ako i-request sa atin ngayon. Okay? But before that, I still need to, alam na natin ito kung sino tayo. Can we play that instrumental, please? Okay? Sabi sa Exodus 12:14, at the end of 430 years, sige, you can play that. At the end of sa 430 years, all the hosts of the Lord, instrumental. Okay? Pakinggan nyo to. Naalala nyo, slaves ang mga Israelita sa Egypt. Sabi dito, 430 years daw. And on that day na nakalabas daw sila sa Egypt, nakakapagtaka, alam mo kung anong tawag ng Lord sa mga Israelita? Pakinggan nyo, all the hosts of the Lord. All the hosts of the Lord. Instrumental, number 2, parang warfare. Okay? So, that day na you and I repented for our sins, okay? And you and I received Jesus as Lord and Savior, ikaw at ako ay nilista bilang soldier of the Lord. Hindi ka lang anak, sundalo ka sa, kaya nga sinabing kingdom of God. That's what you and I are. Nung sinabi ditong you left the land of Egypt, you left slavery, iniwan mo na ang buhay na makasalanan. At ikaw ngayon na lumalakad sa Espiritu ng Panginoon, ikaw ay nagke-carry ng power and authority at nilista ka na bilang buhos nga puwersa sang Panginoon. Hallelujah! Palakpakan ng Panginoon. Kaya't mga kapatid, mga fellow soldiers, ano tawag dito? I salute you, my fellow soldiers. Iwanan na natin ng tuluyan ang ihito. Iwanan mo ng tuluyan ang imong mga sala. Lord, gapangayo kami subong kapatawaran in Jesus' name. Simula sa araw na ito, kinikilala ko na ang sarili ko bilang buhos na puwersa sang Ginoo. I want to show you something. Bakit meron na naman akong bit-bit dito? One day, around maybe 2 weeks ago. Okay? Matagal ko na itong kinuha. Mahilig ako pag merong mga nagpuputol ng kahoy, kinukuha ko. Okay? And for some reason, ang gusto ko lang naman i-decorate ko sa bahay, ang tagal na, more than 1 year na yata, nakatambak, kinuha ko siya. Nilagay ko siya sa tabi ng pintuan namin. Then I realized because somebody prophesied to me at sinasabi, Tita Cherry, the Lord showed me ang talagang fierce ng tingin mo sa pinto, nakabantay kang ganyan, at may hawak kang napakalaking rod. Do you remember, may tatamaan ba akong ano? Wala. Do you remember si Moses? May hawak siyang rod or staff. I want to remind you na ang rod or staff is a powerful symbol of divine power, divine authority, guidance, and protection from a simple piece of wood. Ano sabi mo kanina? Kahoy lamang to. Pero then all of a sudden, it is transformed as from a single tool of a shepherd. Diba ang pastol? Ginagamit to guide. Pero sometimes, it's something else. It is power. It is an instrument of God's power. We're going to do something today because I believe the Lord is going to release even more what you already have. Okay? You can, one more thing, Exodus 4. Di ba si Moses nag-aalinlangan na sa utos ng Lord? Iutal-utal ako Lord! Sabi niya, anong sabi ng Lord?
habang hawak ni Moses. What's that in your hand? What's that in your hand, Moses? You have to recall always that you are already carrying the divine power and authority na meron ang mga anak ng Diyos. At hindi ka lang anak, isa kang sundalo. Huwag mong kakalimutan yon. At sabi naman sa Exodus 4 verse 2, sorry, tapos na tayo doon. Exodus 17. Naalala nyo na merong gera sa Israel at against what? Amalek. At tuwing si Moses, itataas ng ganyan, the whole time nandyan lang siya sa mountain. Nakaganyan. Wow, nananalo talaga sila. Pero pag nangangalay na siyang ganun, napansin nila, natatalo sila sa gera. So tinulungan ng iba, inangat. Hindi naman ibig sabihin na nakalimot siya. The Lord is reminding us today, if you're starting to feel weak, you just have to remember it's not your own strength, but you already carry power and authority inside of you. Hallelujah! Okay, we're not yet done. Okay? You can, lakasan nyo ng konti ang, malakas ba sa inyo or enough? Enough. This is what we're going to do. Okay? I would point, lahat po nung nandito sa gitna, just give me space na makakalakad ako sa gitna. And then, bababa siya si Mama Makaradiki. Rarababa siya na. Huwag niyo pong lakihan. Huwag niyo lakihan. Yung enough lang na makapasok ako. Liitan niyo po, liitan. Rabababa siya na kay Mama Makaradiki. I'm just going to obey the Lord. This is wonderful. Alam mo sabi niya sa akin, enjoyin niyo to. Okay? Maliit lang. Sige pa. And then, kayong lahat nandyan, compress. Compress. Kayong lahat, compress. Paglakad ko mamaya dito, sa kanila naman ako lalakad kaya. Okay? Listen. Enjoyin niyo to. Hallelujah. Praise you. You can speak in tongues. I'm going to do what the Lord asked me to do. Okay? This is anointed. This is a symbol of God's power and authority. He's going to release it in this house today. Hallelujah! Lalakad ako sa gitna. You need to be reminded when you are carrying the power of God, you change atmospheres. You are a releaser of God's power, of God's anointing. Huwag kang matatakot. Okay? Pag lumakad ako sa gitna niya, mag-compress kayo ha. Touch it in Jesus' name. I'm not saying this is a graven image. It is a prophetic act that we're going to do today because it's going to release power, increase power and authority sa atin. Okay? Do not forget. And as I do that, speak in tongues. Lord, lahat ng Amalekite sa buhay mo, back down in Jesus' name. Utusan niyo yan. Lahat ng Amalekite sa finances mo, sa relationship mo, back down in Jesus' mighty name. Hallelujah. Believe, back down, spirit of diabetes. In Jesus' mighty name. Compress in Jesus' name. In Jesus' name, you are carriers of the divine power and authority. Back down, Amalek, in Jesus' mighty name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Nay. Hawak po, hawak. In Jesus' mighty name, Amalek na nagpapanggap, ikaw ang spirito ng rejection. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name. Sorry. I help na lang po ako. Compress. Okay? In Jesus' name. Hallelujah. Let there be an increase of the power and authority that the Lord Jesus Christ have given to this church. In Jesus' name, I command you fear back down in Jesus' mighty name. Robababasin ki mama make. Rabababasan na karedi babababas. Rodododod na karedi babababa. Hallelujah, praise you. Lord, nandito ang mga sundalo mo. We are ready for enlistment. Anong pagagawa mo, Lord? In Jesus' mighty name. Hallelujah. Panginoon, thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Lord, nandito ang mga sundalo mo. Hindi lang sundalo, generals of the Lord. Hallelujah! Release the anointing on people who are sacred and set apart for the Lord. In Jesus' mighty name, Reba babasan na kara, Rodo bababasiki mama. Wala nang opresyon sa buhay mo. In the name of Jesus. Pinapalayas, and I command you, back down in Jesus' name. Nire-release ng Panginoon sa oras na ito. Financial breakthrough in Jesus' mighty name. Rebababasan na ko, rababababos. Rabababasan. Asa ng mga warrior ng Panginoon. Here they are now, oh Lord. Praise you. Thank you, Jesus. Rabababasan ni Kimamama. Wala nang oppression. You are now carriers of joy. Tatawanan mo ang demonyo. In Jesus' mighty name. Walang size, walang age. Carrier ka ng divine power and authority ng Panginoon Jesus. Young or old, you are carrier. In Jesus' mighty name, hold Edgar, hold Edgar. Praise you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. It doesn't matter how young, they are soldiers of the living God. Hallelujah. Praise you. Praise you. Little boy, little boy. Hallelujah. Thank you. Thank you. Praise you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. If you can just see what I can see right now, napakadami nating, hindi lang kayo sundalo, ambassador, general ng Panginoon in Jesus' mighty name. Rumba babasiki, mama. Dahil may otoridad kayo, anong amalat mo sa oras na ito? Back down in Jesus' mighty name. Utusan nyo in Jesus' mighty name. Rumba baba, sinong nasa likod? Come on. NJ, Ramba baba si Kima mama mo. Raba baba si Kima mama. Hallelujah, hallelujah. Praise you. Thank you for the power and the authority that you have given your hosts of armies, Lord. We praise you. We thank you in Jesus' name. Hallelujah. Kayo na lang po sa palagay na lang po sa harap. Thank you. It's time to praise the Lord. It's time to worship the Lord. God is an awesome God. I invite you to stand up. Kung kanina, nakakasindak na ang kantang God is an awesome God para sa kalaban, how much more this time? Because you are recognizing that you carry the power and authority. Let us worship the Lord. Let's worship the Lord. You have an awesome God. You have an awesome God. You have an awesome God. Praise you. Hallelujah. Hallelujah. Praise you. Roba baba shiki mama makarade. Raba baba shi roba baba shokoro baba. Yara baba sanda kare. The demons are shuddering. Roba baba shiki mama mama. This side of the body knows already who we are in Christ. Praise you. Praise you. Is an awesome God.